Ay, magandang gabi mga friend. Itong si Sarah, walang kasiyahan to, no? Binasura na nga yung inciting to sedition. Gusto mo ba, ibasura pati yung grave threat? Anong klaseng, anong uring nila lang to, no? Pakinggan natin, ha? Ang Department of Justice o DOJ na tumugon sa isinumiting motion to quash ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats na isinampa noong August 11. We're forwarded a copy of the order of the court. No? The order of the court stating that the prosecution is given a period to file yung kanyang comment doon sa motion to recall or to hold in abeyance the issuance of the warrant of arrest and motion to quash was received yesterday. So most likely we anticipate that it could have been filed either Tuesday or Wednesday of this week. Iginiit din ni Attorney Fadulion na nakabatay sa ebidensya ang pagsasampa ng grave threats case. Pero hindi niya itinuturing na inciting to sedition ang pahayag ni VP Sara. Ayon sa Prosecutor General, hindi pa napatutunayang nag-uudyok ang Vice Presidente sa publiko na lumaban sa pamahalaan. Taliwas sa naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. We had mentioned that it is not inciting to sedition, no? When these are just mere utterance or speeches, no? When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maaaring yun po ang pananaw ng ating palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Una nang ibinasura Naging findings daw ng mga prosecutor. Ibig sabihin, marami hong marami hong nag-aral na prosecutor yan sa binasurang inciting to sedition at saka yung ipinasang grave threat, no? DOJ ang inciting to sedition complaint laban kay VP Duterte dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Samantala, tinugunan din ng DOJ ang argumento ng kampo ng Vice Presidente na hindi siya maaaring usigin habang may impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Attorney Padulyon, magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings. Whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why you would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that. Yung dami naman nagsasabing matatalinong tao, mga abogado na mga justices pa kung ano-ano na talagang pwede naman siya sampahan ng kaso kriminal eh. Wala naman kasi siyang immunity from suit. Tsaka iba nga yung ang mga judges doon sa Senado na sila Kimo, sila mga nakarobe doon, sila Kimo, sila Lito Lapid, iba yun eh. Dito, talagang ang magdidesisyon dito, talagang judge na totoo, hindi yung mga judge. Kaya doon sa Senado, hindi nga abogado, naging judge eh. Di ba? O tuloy, Padilyon. The charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbambar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yan ang pananaw ng Department of Justice. Ama. Para kay Yusek Castro, magkaiba ang layunin ng criminal case at impeachment proceedings. Kaya maaari umanong harapin ng Vice Presidente ang dalawang kaso ng sabay. Sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management,
ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan. Dagdag pa ng opisyal, kung sakaling madismiss man ang impeachment case laban kay VP Duterte, maaari pa rin siyang managot sa hiwalay na criminal case na isinampa ng DOJ ayon kay Castro. JP Nunez, UNTV News. Yun yung mga boss, no? Etong sarap niyan, eh, ha? Paano na lang, ha? Dito sa DOJ, may probable cause na yung grave threat, di ba? Pero dito sa impeachment case, paano mga rod yan? Ha? Diyan, maliwanag na yan mga pren, ha? I-acquit mo rod yung grave threat dito. Kaya nga dapat magbutuhan na yan, eh. Sa grave threat pa lang, tapos na nga, eh. Dahil nga pinag-uusapan dyan, kung karapat-dapat pa siyang maging opisyal ng gobyerno. Pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Oh. Haba-haba na ano dyan, eh. Kada araw, 25 million na inuubos dyan. Oh, 4 na articles of impeachment. Doon pa nga lang sa grave threat, sabit na, eh. Yan na nga, ito na nga yun. Oh. Ngayon, sabay niyang dadaluhan yan. Hindi naman pwede talagang hindi siya. Oh, yan makikita natin. Pero sinamahan kanina si Pulong, dahil may kaso. Kaya na sa Davao kinasuhan, eh. Oh. Si Pulong kanina, yun. Yung kasong sinampa ng Bugaw na muntik niyang pinatay. Sumama si Sara doon sa korte. O, di nagpakita si Pulong sa korte. Kaya ito, malamang to, sa korte, magpapakita ito, hindi niya pwede yung spoiled brat niya rito sa Quezon City Regional Trial Court, di ba? Mission to cause, Walang ano to, ang hirap, no, mga friend. Kaya mabuti pa tayo, eh. Hindi tayo to, eh. Okay na tayo, di ba? Hindi naman nila madadala yung putang ng pera, katakot-takot na ninakaw nila na yan, eh. O, sabihin natin, nagpakasarap sila rito sa buhay sa mundo. Pero sino naman makakasama nila sa buhay na walang hanggan? Si Satanas. Sa bagay, ito naman mga itong uring tao, hindi naniniwala sa Diyos to. 101% yan, mga friend. Kasi kung naniniwala ka sa Diyos, di mo gagawin yan, eh. Hindi mo gagawin yan. Yung ganyang klase. Hindi ka mamasiyahan sa dami ng ninakaw. O, tignan mo nangyari sa kanila, di ba? May katapusan, eh. O, yung tatay niya, nandun. Si Digong na minura yung Diyos, lahat ng natapos, eh, di ba? Matatapos talaga. Ang dami, mga boss. Ito, Tree planting, medical mission at appreciation night. Pinondohan ng confidential fund. Ayon mismo kay COA Auditor Cylene Del Campo, Opo, may hindi siya compliant with the joint circular. Okay. Luto, Agent Mahogany, proceed to planting site. Classified ba yung gulong ng wheelchair nyo? Undercover yung BP apparatus? Secret party ba yung appreciation night? Wala namang masama sa pagtatanim ng puno o medical mission. Ang tanong, bakit confidential funds ang ginamit? Public funds pa rin yan. Kung pati tree planting may confidential budget, baka bukas pati Christmas party may code name na Operation Monito Monita. Tree planting, grabe, no? Ito, puta, yan ba naman ang ano, eh, hindi rin, yung mag-a-acquit dito na senador, demonyo rin. Yun lang masasabi ko dyan. Ang liwanag nito na winalang yan itong posisyon niya, eh. Oh, di ba? Mantakin mo to, mga pre, no? Ito, mga bagong pangalan na nakatanggap ng OBP Confidential Fund. Pia Piatos Lim, 140,000. Mateo N. Queso, 250,000. Rap Jos Bacon, 150,000. Nova Santos, 50,000. An Ong Pauco, 50,000. Salan Kasim, 180,000.
Hart Santiago, 250,000. Renan Piatos, 110,000. Fiona Villegas, J. Camote, 200,000. Clarissa Ontiveros, 500,000. Miggy Mengo, 50,000. Jose Jokno Jr. III, 120,000. Conor Adrian Contis, 50,000. Dian Mapol Lapid, 150,000. Hanilet Camille C, 350,000. John A. Lapid Jr., 350,000. Christine Applegate Estrada, 50,000. Puta, ano na yan? To. Dennis Tanya Escudero, 120,000. Jelly Blair Pampano, 130,000. Yan o. Puta na. Paano mo i-acquit yan? Anong klaseng... Kaya nga, hindi na dapat pa ituloy ito eh. Tapos yung mga ibang mga articles of impeachment, isang pa na sa korte. Kasi ang pinaglalabanan lang naman dyan nga sa Senado, puta na, kung karapat dapat mapagkatiwalaan itong impacta na to, itong klaseng uring tao na to na sinasabi nga ni Montulfo na isang baliw. Ganun lang kasimple. No? Pero no, sabihin to, palit kami ng pwesto, siya na si Mr. Soto lang, ako yung papalit sa pwesto niya, di na, ikaw na lang. Putang ina, dami kang ang pera, nakanang putang ina. Wala ka namang katahimikan, o di ba? Mantakin mo pero alam mo mga friends, sa totoo lang, sobrang sobrang pinabayaan eh. Hindi na nito si itong gobyerno na to eh. Pinabayaan. Mantakin mo hanggang ngayon yata 400 pa rin na security guard nitong bodyguard nitong gago na to. Ito may sariling vice presidential security group. Putang ina, anong klase yan? No? Boss, grabe. Daming pera, bilyon-bilyon. Oo. Ito mga pre, no, tumuloy pala yung kaso sinampa sa kanya nung bugaw. Davao City Congressman Paulo Duterte refuses to enter a plea during his arraignment Thursday for a grave threats complaint. The lawmaker cited his ongoing jurisdictional challenge against the case. The congressman appeared. Grave threat din pala to si Paulo Duterte, pero ayaw niyang mag-plea. Talagang matitigas tong mga to, no? Tanga na. Sinamahan ni Inday Sayad, yun, no? Pero ayaw niya mag-plea, not guilty or not guilty, wala. Talaga, wala sa kanila yung korte, no? Tanga na. Before a Davao Regional Trial Court, accompanied by his sister, Vice President Sara Duterte, who faces a separate grave threats complaint filed by the Justice Department. The complaint against Congressman Duterte was filed by Davao businessman Criston Patria, who claimed the lawmaker attacked him at a Davao City bar in February last year. An alleged CCTV footage of the incident went viral. Meanwhile, a lawyer for the vice president says they filed a motion to quash the grave threats complaint filed against her at a Quezon City court. Attorney Paul Lawrence Lim cites a lack of jurisdiction. The case stemmed from her November. Kayang-kaya nila talagang batas eh, no? Liwa-liwanag nung di ba? Nung inuuntog-untog niya yung pokpok, tapos gusto niyang banatan. Siyempre, nag-file naka-CCTV eh. Ngayon ayaw niyang tatanong kasi guilty or not guilty. Walang sagot. Siga talaga Duterte, mga pre. His Excellency, paano ba yan? 2024 online press conference in which he claimed having asked someone to kill President Marcos Jr., the First Lady, and ex-Speaker Martin Romualdez if she were assassinated. The head of the Philippine Truth Commission defends the timing of its hearings on extrajudicial killings in the Duterte drug war. The independent civilian-led body will have its first hearing Friday. The commission, chaired by former International Criminal Court Judge Raul Pangalangan, will hear testimonies from relatives of Duterte's alleged drug war victims. Pangalangan dismissed the... Grabe na mga friend.
Diyan makikita sila kung at talaga kung anong gagawin kay Pulong. Davao yan, sa Davao. Oh. Anong gustong nangyari? Basura din yung reklamo kay Pulong. Ha? Ganon din naman kay Sayad. Basura niyan. Ano yung korte-korte sa amin? Sinasapak lang namin sheriff dito eh. O, di ba? Wala, talagang Oh. Si Basti naman, ulo lang ni Marcos ang kailangan namin. Tinapunan ng putang ina, anong klase ito? Payag ba yung gobyerno nito? Sa bagay, andiyan si Atty. Claire, di ba? Atty. Claire, hindi pa pwede yung ganyan, oo. Pagka lumusot itong mga sa mga wala kasalanan si Pulong. Ayaw niyang mag-play na basahan ka ng aaring ka, guilty or not guilty. Sasabihin mo not guilty, di tuloy ang kaso. Ayaw ni Gago, gusto niya antimano, tapo niya, basura yan kaso na sinampa sa akin. Ganon katibay, ang putang ina. Ganon din kito si Sayad. Nakalusot na nga doon sa inciting to sedition. Gusto pa pati yung grave threat. Tapo niyan, wala akong kasalanan. Di ba? Ganon eh. Putang ina, anong NBI sa akin? Anong DOJ, ha? Ganon eh, anak ng puta, ano na yan? Ha? Anong klase? Pag tinapon nitong Quezon City Regional Trial Court, pag tinapon ito na pa motion to quash nila ito, edi wala na rin kwenta yung grave threat sa impeachment trial ni Sayad. Ang liwaliwanag na grave threat talaga. Di ba? Yan na yan. Yan kaabang-abang dyan, mga friend. Kung gaano talagang hari na itong mga Duterte nito. Kung gaano katigas. Kung gaano, di ba? Puta, parang sinabi doon sa ay, basura niyan. Parang ganon eh. Nag-file. Motion to quash. Yung abogado ni Sayad. Ganon din yung abogado ni itong si Pulong. Ayaw. Putang ina, ano yan? Kaya ba hindi makasampa-sampa yung yung kaso nila Senator Trillanes dyan sa mga yan, kay Bongo, lahat hindi liwaliwanag, sabi nga ng Sentry, hanggang ngayon nasan na? Kawawa na tuloy yung kutukayo ko sa ni Trillanes. Sampa ng kaso ng putya, hindi makausad-usad yung kaso. Ayaw gumalaw yung kaso, kaliwaliwanag nung kay Bongo, pamilya niya, kontraktor, milyon-milyon, daang milyon. Tangina, ano na yan? No? Alam mo, sa totoo lang mga friend, pinapanood ko si Atty. Claire Castro kung saan-saan siyang istasyon. Paano kung walang Claire Castro itong administrasyon na ito? Baka nilapa na ito. Si Atty. Claire lang ang maano eh. Sumasangga lahat ng mga fake news na itong mga hype na ito eh. Diba? Grabe. Eto mga friend, Davao City na naman to Kaya lang bitin eh. Nagtataka ako talaga, sa totoo lang. Sinalakay ng mga otoridad ang pagawaan ng substandard na bakal sa Davao City. Tanyo bago to eh. Nilalakay ng mga otoridad sa Davao City ang umano'y pagawaan ng substandard na bakal na may taglay na radioactive materials. Para sa detalye, nasa linya si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano ang detalye ng operasyong ito? Yes, Cheryl, noong August 13 kahapon lamang ay natuklasan ng isinagawang operasyon ng NBI, PAOK, PNRI at iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa isang interagency operation sa Davao City ang umano'y pamamahagi at paggawa ng isang kumpanya ng substandard na bakal na may taglay na mga radioactive materials. Cheryl, itong mga kumpanya yan, mga friend, kumpanya yan Pagawa ng mga peking bakal Putang ina. Grabe, no? bakal na nasabat mula dito sa
sinalakay ay naglalaman ng radioactive isotopes at iba pang bahagi ng operasyon ay nakita ay ito nga ay substandard, naglalaman ng mga bukod dyan, Sherry, mula sa kanilang operasyon ay naligtas din ang nasa 174 na manggagawa mula sa pasilidad na pinaniniwala ang may panganib ng patuloy na exposure sa radioactive Pusa mga boss, malaking lugar, pagawaan ng mga bakal eh. Kumpanya, malaki talaga. Ayan, mga peking bakal. At ayon dito sa balita na to, yung bumagsak na mga establishmento ng Lumindol sa Jensan ba yun? Galing dito yung mga bakal ng establishmento. materials. At dahil nga matagal yung kanilang panamalagi doon, Cheryl, ito rin ay isa sa mga kunindena sa ngayong ongoing na press conference dito sa Davao City. Cheryl. Paano na itimbre sa mga otoridad ang pagawaang ito? Cheryl, Ang ganda magtanong ni Cheryl Cosim kasi pumunta NBI dyan eh. Sila Director Matibag eh. Ni-raid dyan. Yung pagawaan na yan, putang na. sa ngayon, hindi pa naisisuwalat sa atin ng NBI at ng PAO kung paano natimbre itong pagawaan ng substandard na materials. Ngunit ngayon ay ating pang alamin yan sa ongoing na press conference. Ngunit ang alam natin, Cheryl, isa rin sa mga factor o doon sa nagpakita nitong substandard na pagawaan ay dahil ilan sa mga pasilidad noong naganap ang isang 7.8 magnitude na lindol noong Hunyo sa Mindanao ay nadiskubre na mula ito sa certain na kumpanya nito na naggagawangan ng substandard na material at mula dito ay nagugat na yung kanilang investigasyon. At dahil dun daw sa mga pasilidad, Putang na, kaya pala bumagsak yung mga pasilidad sa Mindanao. Dito galing yung mga bakal. ngayon, Cheryl, 70% dun sa mga bahagi ng mga pasilidad na bumagsak o nasira ay galing nga dito sa nasabing pasilidad. Kaya naman ay dito na nag-ugat yung kanilang operasyon. Ngunit, Cheryl, hindi pa natin tukoy kung sino at paano yung timbre. Ngunit masasabi natin na isa na nga sa kanilang tinignan ay ito nga material na ginamit sa mga pasilidad na bumagsak at nasira noong 7.8 magnitude na lindol noong Hunyo dito sa Mindanao. Cheryl. Tukoy na ba kung sino yung may-ari o nasa likod ng operasyon ng pagawaang ito? Yun ang magandang tanong ni Cheryl Cosim. Tukoy na ba yung may-ari? Putang na, tignan mo sagot. At ano ang magiging kaso laban sa kanila? Cheryl, sa ngayon ay hindi pa rin isbitualat kung sino nga ba ang nasa likod nitong pagawaan ng substandard na material sa Davao City. Ngunit sa ngayon, ang nakikita natin, Cheryl, if I'm not mistaken, ay mahaharap sa paglabag sa RA 12031 itong sino man ang mastermind sa pagpuproduce nga ng substandard na material. At bukod din dyan, Cheryl, ay meron din tayong siyam na Pilipining na aresto, 12 Chinese, at 7 pa ang at large until now. Ngunit ngayon sa mga oras nito, Cheryl, ay ating pang alamin kung sino nga ba talaga ang nasa likod nitong pagawaan ng substandard material sa Davao City. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Parede. Putang na, pwede ka ba mag-ooperate ng ganyan sa Davao? Nang walang timbre sa Duterte? Ha? Ang laki niyan! Oh, di ba? Putya, tabang-tabang ng Duterte. Ayaw nga nila ng mga illegal sa Davao, di ba? Putang ina, di ba? Yung siya po, pinagpapatay, di ba? Ang dami na matay sa Mindanao. Dahil dyan ang galing yung mga bakal na ginamit sa mga establishmentong nagsibagsak. Putang ina. Ano na yan? At hindi kilala kung sino raw ang mastermind dyan. Ang laki! Ang laki! Ang laki-laking pagawaan ng substandard na bakal. Hazardous pa sa health. Grabe. Impyerno na yata itong Davao na ito eh. Ang tanginang yan. Ha? Ewan. Ha? May kulto na peke, yung kulto ni Kibulog. Na putang ina, andun ngayon. Pero magpapasko na siguro sa yung hype na yun, demonyong si Kibulog na yun, oo. Kaya lang, ang putang ina, mantakin mo yun, Kingdom, Glory Mountain, Prayer Mountain, putang ina. Hayop,
Meron siyang eskwelahan. Jose Maria College. Putang ina, ano yan? His Excellency, sana bago ka bumaba, tapusin mo na lahat ito. Sus Maria Joseph. Ha? Putay po, impyerno na yata talaga itong Davao na ito eh. Halos Duterte na lahat dito, wala naman pwedeng tumalo. Maski nangangamatay na sila doon, nangangalunod na sila sa ba. Maski na 51 billion yung binigay doon sa... Anak ang puta. Mantakin mo yung kalaban ni Digong. Sa pagka-mayor, Nograles, na napakatalinong tao. Puta, si Digong na nakapampers na, landslide pa rin. Anak ng putang ina. Ano ba yan? Ha? Ano yung Davao? Kaya pala gusto mangyari ni Duterte, ibukod na yung Mindanao sa mapa ng Pilipinas. Puta, magkaroon sila sarili nilang ano doon, anak ng puta talaga. Demonyo, no, mga pre. Magkulab na tayo, ho. Pero yun nga, lahat ito, mga politiko na to, na mga magnanakaw, putang ina, hindi na makatulog itong mga demonyo to. Sila Kawatano, puta talagang grabe, no? Walang sawa sa pera, mga putang ina. No? Kala nila parating Pasko. Ha? O, ayan. Kaya lang yun nga. Pag wala nangyari rito sa teleserye na to, ang pinamagatang, ang mga politikong magnanakaw, anak ng putang ina, wala na. Diba? At hanggang sa ngayon, putang ina, nangunguna sa survey, ang putang ina mga magnanakaw. Mapapamura ka talaga eh, putang ina. No? Ito, mamaya ko magkulab ha. Ito, kaya pala, kampi kay Sara, ha? Ito si Pia. Pia, kumusta ka? Sabi ni DJ Siopa. 4.7 billion napunta sa kanyang proyekto. Yung naman kay Alan Kawatano, 6.7 billion equals 11.4 billion. Sabi ni sabi to ni Ping Lacson. Sa 10% commission nila, 1.4 billion kita ang kinita. Yan mga pre, no? Sa 10% pa lang commission. Commission nila 1.4 billion kinita ng magkapatid. Puta, hayop, no? Senator Lacson binunyag din ang Philippine grabe, no? Ang inang mga to. Dapat itong mga hayop na to sinusunog na to ng buhay. Pero ang gagamitin, pera. Ang kulab na tayo mga friend. Ang pasunog sa kanila pera para tag dito. Happy sila. Kasama nila yung pera na naging abo. Yung mga kanilang pignanakaw. Magkulab na tayo mga boss. Apolinar Tolentino, shout out. Good evening, Karox. And may God bless you and your family. Ikaw din. Apolinar ulit, Napakagulong magtanong ng defense lawyer at hindi mo malaman kung ano ang tinutumbok ng tanong. Kaya puro misleading question tapos allowed pa raw yung magtanong ng ganun. Allowed pa raw na magtanong ng ganun na ikinagulat ng lahat ng mga abogadong nanonood. Kaya wala mahirap kasi magdepensa ng magdepensa ng ganyang klaseng kaso. Kaya sinasabi, mga bata raw, maski sinong kunin mong abogado dyan, ewan ko paano yung didepensa yan, puta, liwaliwalag ng mga kaso niyan. Lalo yung bribery, paano? Yung mga nagsusumbong sa kanya, puta na, yung mga mismong mga tauhan niya, sumagot si David, misleading question nga po ang mga tanong. Gusto ay yes or no lang ang sagot ng COA auditor para magmukhang tama ang mga pinagagawa ni Sayad. Totoo, di ba? David Alin Mendoza, shout out DJ po. Totoo yan. Ang ingay pa ng boses, feeling magaling kasi. Ang bilis magsalita, pero labo-labo naman ang sinasabi, kaya pati witness naguguluhan.
tapan ng tap ng ballpen sa harap ng witness. Panay laro sa kanyang ballpen. Nakakairita. Pero magaling daw yun, 3J Show pa. Magaling. Pwede yung putan. David Ali Mendoza ito. Good evening, Karox. Ang tigas talaga ng mukha ni Inday Sayat. Sobrang kapal. Pero expect the worst pa rin tayo dyan. Hindi yan makapal talaga mukha. Yung gagawin natin. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. Michelle Edwin, shout out, Mike. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and all warriors, sabi niya. Lisa de la Cruz, shout out. Attorney Palingkera at mukhang nakatagay pa ata. Lupit din itong Lisa na to. Lisa de la Cruz dito. Dapat uminom ng pampakalma si attorney. Bigyan niya rin si Padilla. Pasintabi po. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Shelly J. Sir, tawa-tawa. Ang lahat ng sumabit sa mga Duterte Karox, nagkaroon na ng mga mental health. Totoo! Pero yumaman naman sila. Di ba, Karox? Yun nga lang. Posibleng makakulong silang lahat. Yun nga. Ang problema. Itong mga mga judges na to. Baka pati ito, putang na. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No escaping answer. Hoy, kayong mga judges naman kayo, putang ina. Matakot kayo sa Diyos. Yaman na yung mga kampo ni Sayad dyan sa Kongreso, sa Senado. Rodelio Alpiloro, hello po, Sir Rox. Ang galing ng ating tagapagtanggol ng ating bayan. Ay, salamat, Lord. Dumami na po ang namumulat sa katotohanan. Kaya matutuluyan ang lustay na yan. Salamat, Sir Rox, and God bless us all po. God bless, Rodelia, ha. Dized, shout out, Dized. Gandang umaga, Sir Rox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Ibyang, shout out. Jojo Tol, shout out. Good day, Tol. Sa mga subscriber, for sure, biyaheng USA si Gibbs at impeach si BP. Sure na talaga yan. Sumagot si 3JCO po. Social nga si Gibbs, susunduin daw ng eroplano ng Amerika at mga Amerikano daw ang susundo. Social ang Gibbs. Tapos VIP treatment pa siya dito sa Pinas. May escort pa ata. O ano pa say mo? Ikaw na Gibbs, ikaw na. Talaga lang. Ang inang isang baliw na nagpapanggap na makadiyos. Inutil. Anong klase? Dapat niya yan eh. Sakay na lang sa helicopter ng militar eh. Rudy and Jane Mirana, shout out. Ngayon lang ako nakarinig ng taong nakademanda pinababasura yung kaso niya. Tigas nga siya, Rudy and Jane eh. Above the law. 3J so siyempre, Sara Di ata yan, ang reyna ng kawalangyaan. Kapal na mukha. 3J ulit oh. Sir Rox, o nga naman nasa na ba si Attorney Fortun saka yung Narbasa? Abay dapat na silang umapir sa trial dahil super kalat ang ginagawa ng mga defense. Wala rin silang magagawa, 3JC Hope, maniwala ka. Kita mo, Sir Rox, imbis na mag-sorry sa madlang people na nagkamali si Attorney Ferrer sa pagsabing pwedeng misleading question, lalo pang kinonsinti nitong isa pang lawyer na si Sison. Hay, ano na ba klaseng abogado mga ito? Sabi ni Attorney Sison, hindi daw yun ibig sabihin ni Attorney Ferrer. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sinabi niya na pwede ang misleading questions sa cross-examination kahit pa ulit-ulit pa i-replay ang video. Yun at yun din ang lalabas. Mas okay pa kung nag-apologize na lang sila at sinabing namali ng pandinig, pwede pang patawarin. Ikaw naman. Siyempre, manaro sa pinagtatanggol nilang sirarin ng ulo, di ba? Tangin yung mga pagmumukha ng mga abogado ng babae, puta, hindi ko matignan na mabuti. 3JCO po. Bakit ba, Sir Rox, ang hilig ni Sara magbasura ng mga kaso sa Supreme Court? Basurahan ba ang tingin niya sa Supreme Court? Yun mga nga niya, inapoint nga ng tatay niya yun eh. At ano namang matibay na dahilan para ibasura yun? Maliwanag pa sa sikat ng araw na tag-araw ang grave threat na ginawa niya.
at binibidyoan pa nga ang sarili niya. Parang si Marcolecta lang, sila ang nagbibigay sa otoridad ng ebidensya para sila makasuhan. Wala nga sa kanilang kwenteng kaso. Tibay sila, makapal ang mukha nila, kanila lahat puta yan. Kaya kaabang-abang yan sa Lunes. So, 3J Super. Si Rox, sa palagay ko naman, ma-extradite na si Gibbs. Di naman siya politiko para maging mahirap na ma-extradite siya. Saka mabuti nga dito sa Amerika kasi mas masarap pagkain, malaki ang kulungan, aircon, may bantay ka pa parang hari. At kung suswertein ka pa, may roommates ka pa, di masaya, di ba? Mahilig din naman siya sa kalaswaan, di ba? David Allen Mendoza sumagot. Oo nga, maganda ang ma-extradite si paring Gibbs sa US. Malay natin, baka makapangalap pa siya ng mga disipulo niya doon. At mapaniwala niya yung mga preso doon na siya ang may-ari ng kaluluwa nila. At yakang-yakan niya na mapahinto ang lindol. Malamang na mabigwasan niya sa kulungan doon. Sigurado. Baliw. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Ha? O Sir Rox, bago po tayo dumako sa dako pa roon, ilang tulog na lang po, birthday mo na. Yun nga, maalam na ako sa linya 6. Pupunta na ako sa linya 7. Hanggang doon na lang siguro, boss. Parang sasawa na ako Ayoko naman dumating na bonus na sa akin ito nakarating ako sa linya 7 na walang sakit. Oo, sana. Pero Lord, sa inyong mga kamay, iniaalay ko, sinasaalay ko. Huwag niyo akong pahihirapan, yun lang, Lord, Beke naman, Sir Rox. Kwek-kwek at only peaceful lang. Katalo na. Sa totoo lang po, may comment po ako sa vlog mo kahapon. Wala nga, hinahanap ko nga Di na po maipaliwanag ang kadahilanan. Katipunera po ng Cavite, baka napagtripan ng mga didilis. Dahil niluluto po natin sa kawa ng kumukulong asupre ang kanila pong halimaw na ang kanilang poong halimaw. Hoy! Mga tang-inamin nyo, baka gusto nyo pati si Lamon Boy na kasuka-suka. Ipalamon din namin ng buong buo kay Lolong na buhaya. Mga pinutukan kahit talagang lintik. Di na nga kayo nakakatulong sa bayan, puro perwisyo pa kayo. Totoo. Mga lecheng salot pa katulad niyan. Umapila na naman siya para maibasura daw ang kanyang kasong isinampa sa kanya. Kung di ba naman siya isang tulig na inutil at kalahati. Gagawa-gawa siya ng puro kabalbalan. Walang habas na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Akala mo siya ang may pagmamay-ari ng Pilipinas kung makaasta, kung manakot at manapak. Akala mo talagang tunay na siga. Pero ubod naman pala ng duwag ang pinutukan ng lintik, Sir Rox. Kung ikaw si Rasayad, tunay na matapang. Bakit ang gwardiya sibil mo kung ilang batalyon aber? Kapal talaga ng mukha mo. Talagang makapal. Pinababayaan ni Skillense Ha? Para bang sa sarili mong bulsa nang gagaling ang pambayad sa mga gwardiya sibil mo, yawa ka. Sa dami ng taong nagugutom. Pero sa luho at kapritsyo mo nang napupunta ang dapat pangtawid ng gutom ng mahihirap at nangangailangan ng mga gamot na may matitinding sakit. Nasaan ang konsensya mo? Di wala. Kasi ikaw, ang hayop na pinakahayop na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Totoo yan, mag-aama yan. Tapang-tapang manapak. Kasi alam mo, di makakapalag. Yun nga, napakaswerte mo lang talaga. Madam, si Rasayad. Kasi kung naging katulad ka lang siguro ng ordinaryong pusakal na magnanakaw at kriminal, malamang sa alamang inday. Baka bukas di ka na siguro sisikatan ng araw. Totoo yan. Delia. Sa dami ng mga halang ang bituka na katulad mo, natutugi sa'yo at di ka nila tatantanan. Napaka
swerte mo lang talaga ang maraming sip-sip sa tumbong mong mga bantot. Dahil sa kwarta at puro kwarta, ayan, lalong lumala ang nakawan at patayan dahil lahat sila, katulad mo din, isinanlana kay Satanas ang kanilang kaluluwa. Tignan mo ang itsura ni Kawatano, kapatid niyang Piyaya, Loren Luga, Boy Lamon, Jinggoy Bongo, Marco Becta, Boy Dila, itsura pa ba kayong mukhang tao? Puro kayong mga sakim at mga hagom na buhaya. Kaya mabuti nga yan sa inyo. Ha? Tang inumin nyo. Ha? Ha? Mga buwisit, mga leche. Magsama-sama kayo sa impyerno, kinam. Huwag kang mag-alala, Serok, sa birthday mo. Pipilitin ko po na maging mabait ako. Depende siguro Depende siguro pag nakita ko pong si Sara Mau at ang kanyang mga alipores isa-isa nang dinadakma at pinoposasan. Magse-celebrate ako dahil sa wakas hindi na pulusatan ang lalaklaking ko. Tuba na lang na ang inyo pong lahat tunay pong nagmamahal at nakikisaya. Ito po ang makulit at asungot ninyo, Tia Deli. Magpalang buhay sa buong Team Rocky Warriors the Great. Mabuhay po kayo. Mabuhay, Tia Deli. Ha? Ay, nako. Mga friend. Ha? Totoo lang. Oh. Walang kung ano dito, di ba? Walang pumapasok ng mga kampo ni Satanas. Oh, di ba? Alberto Laer, shout out. Karoke. Huwag naman sana akong parusahan ng Diyos. Bakit? Baka ang Diyos utusan niya na, Karoke, huwag naman na sana ako parusahan ng Diyos. Karoke, baka ang Diyos utusan niya na ang Diyos ipabasura ang impeachment sa Senado, Karoke. Di malayo, tangin. Gago, demonyo. Ted, shout out, Ted. Ganda sana kung hindi pinakikialaman ni John Vic si Torre. Malamang nahuli na ang magtatago sa batas tulad ni Bantag, Roque, Saldico. Dadagdagan pa siguro ng mag-inang Leron Sinta at Caldero, Pia at Kimo. Kaya ba silang hulihin ni Nertates at John Vic? Dadaanin lang yan sa papreskon at paporma-porma at sa laway nilang panis. Harila Pabianak, shout out ha. Grabe nga po, tibay ng kapal ng mukha magaling na BP. Gagalit na si Malu. As if napakaganda ng kanyang record at hindi dapat mag-materialize man lang itong mga napaka hihiyang ginawa niya sa madla at sa ating mga Pilipino. So help us, Lord. Mawala na sa gobyerno itong pasaway na lingkod bayan at astang prinsesa at royal blood kung maka-inarte. Totoo. Christian Chengnak, shout out ha. Eddie Luna, shout out. Hello Karox, magandang araw uli sa inyo dyan. Yang mag-anak na Duterte habang hindi mabubura sa Pilipinas, marami pang mangyayari. Sinabi mo pa na hindi maganda sa bansang Pilipinas. Titinulang pag nabura na ang Duterte sa Pilipinas. Akalain mo pinabubura sa Supreme Court ang mga nakasampa sa kanyang mga mabigat na kaso. Bakit? Sino ba siya? Siyang halimaw na nagpapahirap sa Pilipino. Salamat Karox. Bulok pa sa patay na daga ang utak ni Sayan. Ay nako. Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Karox, nabalitaan mo na ba yung... nabalitaan ko. 100 Pilipino na inaresto sa China. May mga violation daw. Napanood ko kaya Attorney Enzo. Napanood ko din. Pero kita mo, tahimik mga Duterte. Walang paki sila. Wala. Baka nga kasabot mga putang mga demonyo. Eddie Luna ulit. Hay naku Karox. Si Bato, kahit andyan lang sa tabi-tabi, alam yan ng PNP. Kung PNP ang huhuli kay Bato, malabo kasi kabaro nila yan. At kamista, marami pang koneksyon si Bato dyan. Sinabi mo pa. Sana mag-isip naman ang gobyerno sa paghuli kay Bato para lang silang nagpain ng karne sa aso.
Sana ang pakilusin ay militar at NBI. At isa pa, Karoks, lahat ng kriminal na may bilyon na pera, hirap silang hulihin. Totoo yan. PNP, hindi nila kaya ang tapang at galing. Kagaya ni General Torre. God bless us, Karoks. God bless. Eddie Luna. Eddie Luna ulit oh. Karoks, kagaya ng lagi kong hinala sa 2028, umasa ka. At pakiramdaman mo at babaha ng pera. Sigurado yan. Lalo pag nakatakbo si Sayad. Kung hindi makakatakbo si Sayad, wala siguro babahang pera. Pero pag nakatakbo si Sayad, ay putangin na. Tapos na, eleksyon. Sigurado malaking halaga ng perang ibibitawan ng China sa Pilipinas. Sa 2038, pati na din ang mga nagnakaw ng bilyong malaki ibubuhos. Pipilitin lang manalo si Sayad para makalantad na sila sa publiko. At dyan nalalabas ang si Cabral. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na patay na si Cabral. Nasa ibang bansa yan. Baka nagpabago ng muka. Yun ngayon. Tanga lang naniniwala na patay na si Cabral. Kayang-kaya silang paniwalain na patay na si Cabral. Sa buhatan lang ang bayad at bayad lahat. O, diba? Dolor Garcia, Panami Bingson, Emans Calonac, shout out. Brother Eli Asistio, mission accomplished mga friend ha. Hanggang bukas muli. God bless. Buti tayo, wala tayong problema, di ba? Meron man problema, konti lang. Pero ito si Sayad, buti kung nakakatulog pa tong hayop na to. Sila Kawatano, mga kampo ng demonyo, mga putang ng mga to. Papamura ka talaga. Good night. God bless.